gikinahanglan gyud nato. Sa uban mas taas ang ilang oras sa kanta, unya mubo lang ang time nila sa pulong sa Dios. Mo na daghang mga kuan mga higala, mga kinabuhi wa na nga bag-o. Daghang simba pero wa na nga bag-o ang kinabuhi. Amen. Kay mas taas man ang kanta niya, mubo ra ang time sa preaching. Diri sa atong simbahan mas taas gid og time ang preaching nato kaysa kanta. Kay mao gyud ni ang gikinahanglan gid sa ato ang kalag nato. Amen. Kay sama sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, salamat no sa special Sister Nellin, Sister Diana, and our daughter Alicia Faye. Again, kung na-bless mo, say amen daw. Nakoy hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog. Let's go to our message this evening. O kuhain nyo mga Biblia, abrihin ninyo mga igsoon diri sa Ephesians chapter 2 in verse number 10. Ephesians chapter 2 in verse number 10. Magpray ta mga igalaw, bag-o nga microphone na pod no, kay nadaot na nga to ang wireless na to, kinahanglan siya ilisan. So magpray ta financial need para magpalit og bag-o nga microphone. Unya, kani pong kuan na to, amplifier og mixer, no? Ilisan nato ni kay pila ka panahon magsimba ta, usahay mahimo na ni siyang disturbo sa ato ang worship kay diferensyado na ang ato ang amplifier og mixer nato. So usahay di mo tingog, usahay mo kalit lag kusog, ingonana. So wala na gid namao. Kani ato ang amplifier ug mixer dugay naman pud ni kaayo siya. Napataan ni sa Feder Road 1 ug sige na nato ni gipaayo. So wa magbutang nga maglast gid sa hangtod sa hangtod, and nagay panahon nga mo bigay na gid ang butang. So mao na ni nahitabo mga igsoon. So magpray ta og kuan financial need para sa ato ang bag-o nga kuan sound system diri sa simbahan, amplifier, mixer o kaning wireless microphone nato para magamit ni diri sa ato ang worship services mga igala ha. So patabang kog ampuan na sa inyo. Amen. Sige, so Ephesians chapter 2 verse number 10, the Bible says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Mag-amputang Diyos, magpanalangin sa mensahe karong gabi. Amahan na mo nga langit nun, salamat kaayo sa higayon nga gihatag nimo Lord. Ug salamat kaayo sa mga katawhan nimo nga ning anhi karon sa balay tigumanan aron simbahon ka sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoo, among ginapangayo ang imong presensya karon ug ang imong panalangin para Ginoo sa mensahe karon nga gabi. Lord, I pray nga maglihok ka sa among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. O Ginoo, nagaampo ako nga kani nga mensahe Lord, gamiton nimo para Ginoo maghatag encouragement sa among tanan. Bless the preaching of your word tonight, Lord, and help me as I speak to your people today. And I pray for wisdom and anointing and power from the Holy Spirit. Lord, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat. O pwede na tanin ninyo maglingkod mga igala. Now, ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon in verse number 10 sa Ephesians chapter number 2, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Ang atong mensahe mga higala karon nga gabi kay created for impact. Created for impact. Ang gusto nako nga mahibal-an ninyo karon nga gabi mga higala, ikaw dili ka aksidente. Ingnan imong katapad nga dili ka aksidente, brad or sister. Dili ka aksidente. Wala ka gihimo sa Dios para lang mo survive diri sa kalibutan. Wala ka gibuhat sa Dios para lang mag-exist mga higala. But you were created for impact. Matag usa diri sa tua na ay purpose mga igsoon. Daghang mga tao karon nagtuo nga ang ilang kinabuhi diri sa yuta kay ordinaryo lang. Meaning, naguna-una sila, nagtuo sila nga ang ilang kinabuhi kanang trabaho lang, dira lang sa balay, routine lang, kung saan yung ginabuhat na ako, maura ni gatuyok-tuyok ra akong kinabuhi, maura ni ang akong kinabuhi hangtod nga kwaon ko sa Ginoo. Pero kay balo ba mo mga igsoon nga ang Dios na siya gibutang nga dako nga butang diha sa imong kinabuhi. He said, "I place something inside you."
Basig nagbati ka nga gamay lang ka. Basin nagbati ka nga mura gi-overlook ka. Or basin mahigala nagbati ka nga unqualified ka. But God never creates anything without purpose. Higala sultian ta ka nga kung ikaw nagaginhawa karon, kung nakamata ka kaganinang buntag, then ang imong kinabuhi, that meant something different mga higala. Your life is meant to make a difference. Now, if we are truly created for impact, unsa man ang kinahanglan nato masabtan. Now, naay mga pipila ka butang akong i-share sa inyo karon nga gabi. Una sa tanan, you were designed on purpose. Dili ka random. Walay kulang sa imo igsoon. Dili po kaulahi sa uban nga mga tao, ug dili ka mali. Amen. Kung unsa ang imuhang porma karon, kung asa ka karon ug unsang nakita karon sa imong kinabuhi, mauna mga higala ang part sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. In fact, si David nagsulti siya in Psalms 139 in verse number 14. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Higala sultian ta ka, giplano ka sa Dios. Ang imong personality, ang imong background, ang imong mga talents, and even ang kanang mga struggles nimo kabahin na tanan sa design sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. So basin karon nga gabi moingon ka, pastor, daghan kog mga kapalpakan sa akong kinabuhi. Mahigala bisan naatay mga kapalpakan nga nahimo sa atong kinabuhi, hinumdumin ninyo nga ang inyuhang kagahapon dili na siya mahigala mo cancel sa unsay gi purpose sa Ginoo sa imuha. Jeremiah chapter 1 in verse number 5, basahon nato ang pulong sa Dios. Ang Ginoo nagsulti kay Jeremiah, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. So, ang Diyos na siya plano para kay Jeremiah long before nga siya ning sulod diya sa womb sa iyang inahan. Gi-ordain na siya mga higala nga mahimo siyang propeta. Pero sa una mga igsoon, pakibalo si Jeremiah ani, no? Not until ning abot ang panahon gisuryahan siya sa Ginoo, diha pa siya naibalo nga mao ni ang purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Basin mga igsoon dili ka ganahan kung unsa ka karon. Pero may gala, I want you to know nga kung unsa ang imong porma karon, that is part of God's plan and purpose in your life. Naa siya gibutang diya sa imong may gala nga ikaw ra ang iyahang gamiton. Naa siya mission para sa imuha, naa siya opportunity nga giandam para sa imuha. Naay usa ka dako nga butang nga ipabuhat niya sa imuha may gala later sa imuhang kinabuhi ug kana may gala giandam na siya sa Ginoo tungod kay part na sa purpose sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. You know what? Muingon man ka na kay mga weakness. Walay usa nato diri nga walay weakness may gala. And you know what? Ang Dios kay balo siya nga natay mga weakness. Ang Dios kay balo siya sa imong mga failures. Usay na yung mga uban nga mga tao, kung mapakya sila, muundang na lang sila. Dili ko para ana nga butang, dili ko para ana nga ministry, dili ko para ana nga posisyon, dili ko para ana nga trabaho. Kay ingunaan ko, sige ko mapakyas. Higala sultian ta mo nga ang imong mga kapakyasan dili na siya mo cancel sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Just because napakyas ka, dili na ma-fulfill ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili mga igsoon, kung unsa to ang iyahang purpose sa imong kinabuhi, i-perform gyapon to siya sa Ginoo, i-fulfill gyapon to sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Kay hinumdumin ninyo, ang atong mga kapakyasan part na siya sa timplada sa Ginoo. Part na siya sa pagmold sa Ginoo sa atong kinabuhi aron mahimot ang equip and ready sa pag-perform ana nga katuyuan sa atong kinabuhi. Nasabtan ninyo sa amen. So bisan ikaw na kaluyahon, bisan ikaw na kay failures, yet ang Ginoo nagsulti siya sa imo nga pwede gyapon ta ka gamiton. Amen. Ang Dios pwede siya mogamit og buak nga butang, unya mahigala gamiton niya para i-fulfill ang iyang purpose niya. You know what? Ang martilyo, kung imong tan-awon, simple lang kayo siya. Ordinaryo lang kayo siya. Pero pag naa na siya sa kamot sa usa ka hanas nga magtutukod, kana mga igsoon nga martilyo makatabang jud siya sa pagtukod og balay. Parehas gyapon na sa ato ang kinabuhi. Kung mutanaw ta sa ato ang kinabuhi, murag ordinaryo lang ta diri sa kalibutan.
Kumutanaw ta sa atong kaugalingon, murag wa tay bili. Murag wa tay purpose. Mga higala, pero timanin ninyo ni, pag ibutang nimo ang imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, bisan pa ordinaryo ka lang nga tao, may higala, kanang imong kinabuhi makahatag na siya impact sa uban nga mga tao. Ikaw mahimo kang gamhanan nga Kristohanon basta ang imong kinabuhi ibutang nimo sa kamot sa Dios. So wala ka gihimo sa Dios nga random. Wala ka gihimo sa Dios ka aksidente. Giplano jud ka sa Dios o gihimo kaniya nga naay katuyuan. Ayaw sulti ang imong kagalingon nga wa kay katuyuan diri sa kalibutan. Ingon ani lang ko, ingon ani ra gyud siguro ni ang akong kinabuhi. Dili gyud siguro ko makahimo og dagko nga butang para sa Ginoo. Siguro ako gamay lang gyud siguro ko nga klase nga pagkatao. Higala paminaw, walay tao diri sa kalibutan nga nagsugod og dagko. Kitang tanan, gamay tang tanan. Kitang tanan, wala tay butang sa atong kamot sa dihang na tao ta diri sa kalibutan. Pero sultian ta ka, pag ibutang nimo ang imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, makita nimo unsay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's why I urge you, I encourage you, labi na kamo sa mga young people. Kay daghan tag makita nga mga batanon karon nga wa sila kay balo unsay purpose sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Higala kamo nga nakadungog karon sa pulong sa Dios, dasigon ta mo nga ibutang ang inyong kinabuhi sa kamot sa Ginoo aron naay direksyon ang inyong kinabuhi ug aron masabtan ninyo later ang purpose ninyo diri sa kalibutan. So number 1 point nato mga higson, you were designed on purpose. Amen. For we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Now, point number 2 man nato mga higala, dili lang kay you were designed on purpose, but you were called to make a difference. So, wala ka gihimo sa Dios nga random mo aksidente. Giplano ka sa Dios o gihimo kanya nga nay katuyuan. Now, if God designed you on purpose, then you were called to make a difference. No? You know what, may higala, ang paghatag o paghimog ka ng difference sa mga uban nga mga tao, it's not about having a position mga igsoon, but it's about influence. Ikaw ako, no matter how small you are, sa imuang pananaw mga higala, sa imong kaugalingon, naa kay influence. Amen. Labi na kay anak ka na sa Ginoo. Unsa ang gingon ni Lord Jesus Christ? You are the light of the world. Kung save ka na, kung anak ka na sa Ginoo, ikaw ang kahayag. Kanang kahayag, influence na. Ang mga tao gani nga iyan ng kalibutan, makahatag magani silang influence, how much more kita sa mga anak sa Diyos. The Bible says, mga higala, that we are more than conquerors through Him that love us. Amen? So, mas gamhanan ni, mas isog ni ang atuang influence kaysa sa mga dili magtotoo. Kay balo ba mo mga igsoon, ang kanang suga, dili na siya kinahanglan og permission para muhayag siya. Ang kanang suga, musiga lang yun na siya. Amen? Ang kanang moon, pag oras na nga gabi, may gala, musiga lang nagiyaha. Ang kanang sun, pag oras na nga adlaw, mugawas rapod na og musiga rapod na may gala ang sun sa iyang kaugalingon. So ikaw sa imong kinabuhi, sa imong Christian life, dili ka kinahanglan og pulpito para makahatag impact sa mga tao. Dili ka kinahanglan may gala og title para makapausab ka og kinabuhi. Amen? I-perform lang ang purpose sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Just serve faithfully, do good, help people, witness the lost, bring people to church, and worship God faithfully mga higala, ug ikaw makahatag kag impact sa mga uban nga tao. Kanang imong gipakita nga kahayag sa uban, basin feeling nimo walay nakapansin sa imuha, it's okay mga higala, pero naay mga tao nga nagtan-aw sa imuha. Kanang nakita nila sa imuhang kinabuhi mga higala, influence na siya. Wala siguro kay nakita nga result karon may gala, pero sa imuhang pagbuhat og maayo, sa imuhang pag-alagad sa Dios, sa imuhang pagsangyaw, sa imuhang pagsimba faithfully sa Ginoo, ikaw nagtanom og influence sa ilahang kasing-kasing. Nasabtan ba nato? Say amen. You know what, si David sa iyang kapanahunan in Acts chapter number 13 verse number 36, basahon nato ang pulong sa Dios. The Bible says in Acts chapter 13 in verse number 36, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on his sleep,
and was laid unto his fathers and saw corruption. You know, di kan ani nga bersikulo mga igsoon, nagingon ang pulong sa Dios that David served God's purpose in his own generation. Sa panahon ni David Mayala, iya halang gi-perform ang unsay katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ug ingon-ana pud dapat sa imong kinabuhi mga higala. Nga sa imuhang panahon karon, just serve God's purpose. Do God's purpose in your life. Amen? Na wala man ka may gitawagan sa Dios para buhaton nimo ang tanang butang. Dili man nato mahimo ang tanang mga butang. Amen. Pero mga igsoon, He wants you to serve God's purpose in your generation. Namina bang uban? Kay mamiss nimo ang kamaturan kung dili ka mamino igsoon. I'm trying to encourage you tonight. Amen? So balik ko na ko sa wa ka gitawagan sa Ginoo nga buhaton nimo ang tanang butang. That's impossible. Limitado ang atong kusog. Limitado atong mga resources. Pero kung asa ka karon, kung unsa ang iyang gibutang sa imong kamot, kung unsa ang pwede nimo magamit may gala, like ang imong talent, ang imong finances, ang kanang mga tao nga nasa imong palibot may gala, paminaw, pwede nimo i-perform ang purpose sa Ginoo kung unsa ang naa sa imong karon. You know what, si David kana ang gibuhat ni David. Si David wala sa iya ang tanang mga butang, pero sa iyang kapanahunan, kung unsa tong naa sa iya, gigamit niya para sa himaya sa Diyos. Amen? So, He wants you to serve God's purpose in your generation. Serve God, may gala, sa imong panahon. Serve God, mga igsoon. You know, sa imong pamilya, sa imong trabaho, dili sa ato ang lugar, sa imong church. Kaya balo ba mo, kung tanawin niyo si David, unsa ang gigamit ni David para tumbahon ang igante? Ang gamay lang nga bato. Tama ba? Ang gamay lang nga bato. Now, ibalo ba mo nga, it wasn't the size of the stone, but it was the anointing behind it. Mo na may gala, bisag unsa ang nadia sa imo, gamay man ang butang nga nadia sa imo, pero pag ibutang nimo na sa kamot sa Ginoo, pwede na gamiton sa Ginoo in a mighty way. Pwede na gamiton sa mga higala to make an impact. Pwede na siya gamiton sa Ginoo mga igsoon para sa iyahang himaya. Amen. So ang impact sa imong kinabuhi, wala na siya gadepende sa kadako sa imong gidala. Dili ka kinahanglan og dagag kwarta para mutabang og tao, para makahatag og difference, para ikaw may gala mahimo ka mga igsoon nga kanang maayo nga Kristohanon. Dili ka kinahanglan mga igsoon og dagko nga butang. Kay ang impact sa atong kinabuhi wala na gadepende sa kadako sa ato ang ginadala, kundi gadepende na sa Dios nga naa sa likod nimo. Amen. So ang bato nga gikuha ni David, gamay ra siya, pero iyang gisurrender sa Dios. Di na himong dako. Higala, no matter how small thing you have right now in your life, ibutang na siya sa kamot sa Ginoo, kana nga gamay nga butang, mudako na siya. Ang kalaban mga higala ni David, dako kayo. Higante siya mga higala. Pero ang Dios ni David, mas dako pa kaysa sa iyang kalaban. Amen? Kay balo ba mo nga dili si David ang nagpatumba kay Goliath? Kundili ang Diyos. Gigamit ang gamay nga bato nga gigamit ni David para gamiton niya sa pag-atubang o sa pagpakig-away kay Goliath. Nasabtan ba nato sa amen? So moingon ka, ay di man ko kwartahan, ay dili man ko kaning dato nga tao. So dili jud ko mapariha sa uban nga mga tao nga nakahimo gid sila dako nga butang. Higala paminaw, use what you have. O kung unsa ang nasay mo da, ibutang na sa kamot sa Ginoo. Use it for His glory. Ug bisan gamay lang na siya may galam, it can make an impact to people's lives. It can make a difference. Nakibalo ba mo kung unsa ka kaning makahatag og kaning difference may ang gagmay nga mga butang, pag ibutang nimo na o ipagamit nimo na sa kamot sa Ginoo. How much more ang imong kinabuhi? Usay kita moingon ta, kinahanglan kog kwarta, kinahanglan kog butang, kinahanglan kog mga resources, and that is true may gala. Pero kani nga ako isulti sa ibutang ang imong tibuok kinabuhi sa kamot sa Ginoo ug makita nimo unsaon ka. Paggamit sa Ginoo, dili lang para sa iyang himaya, kundi para pod sa kinabuhi sa uban nga mga tao. You know what? Ang mga disciples si Kristo, dili sila mga professional, dili sila mga wealthy people, mga ordinary poor people. In fact, the Bible says nga most of them were fishermen. Dili sila mga igsoon, mga attorney, dili sila mga teachers, dili sila mga sama sa uban nga mga tao nga makita nato ba nga
naa diya sa taas nga posisyon, dako og sweldo, nay influence, nay power, dili mga higala. In fact, ang mga uban nga mga tao ming tawag sa ilaha mga ignoranting nga mga tao. But they were amazed but what they did. They were amazed, may gala, natingala sila sa ilang gipakita nga kaisog, sa ilang gipakita may gala nga pagserbisyo, tungod kay wa nila to nabuhat. Kay balo ba mo nga nung nakahimo silang mga katingalahan nga mga buhat mga igsoon, tungod kay ilahang gibutang ang ilang kinabuhi sa kamot sa Ginoo. Igsoon, you were called to make a difference. So kung balikan nato si David, dili ang kusog ni David ang nakadaog, kundili ang anointing sa Diyos. So bisag gamay lang ang butang or ordinaryo lang ang butang mga igsoon, pwede gyapon siya gamiton sa Diyos basta i-surrender siya sa Ginoo. So God uses small things when surrendered to Him. Mao na may gala si David, nagsulti siya in 1 Samuel chapter 17 in verse number 45. 1 Samuel chapter 17 in verse number 45. Ang pulong sa Diyos nagsulti, then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Na mga uban nga mga tao, nagtuo sila, nga kung naa sila'y kompleto nga gamit, daghag kwarta, mas successful ta. Mas sigurado ang kadaugan. Pero mga higala, giingon mga higala ni David, not with a spear, not with a sword, not with a spear, and not with a shield. Ikaw pwede ka muduol sa Ginoo. Paminaw, pwede ka muatubang o sa mga butang may gala, gamit lang ang pangalan sa Ginoo. If you come in the name of the Lord, if you surrender your life to God mga higala, He can use you mightily. He can use you powerfully. And He can use you for His glory. He can use you to make an impact to other people's lives. Amen? Kaya balo ba mo nga most people nga gigamit sa Diyos sa Biblia, dili mga dato nga tao. Later na sila na dato. Later na sila ning prosper. Later na sila may gala ning sikat. Later na sila may gala na nakadawat og fame. But before mga igsoon, most of them were just fishermen. Most of them were just a shepherd boy. Most of them was just a carpenter. Jesus Christ was only a carpenter. Amen. Mga higala paminaw, ang Diyos mo gamit siya mga simple nga bagay. O gikan na ng simple nga butang, pwede niya na may gala himuon nga extraordinary. Pwede niya himuon may gala nga dako para sa iyahang himaya. Amen? So ayaw tanawa, imong kaugalingon nga wala kay pulos. Ayaw tanawa, ang imong kaugalingon nga wala kay purpose. Ayaw tanawa, ang imong kaugalingon nga ingunanay na gyud ni ang akong kinabuhi. Dili ka ingunahan na may gala. Naay rason nga nung nakadiri sa kalibutan. You are made with a purpose and you are designed to make a difference. Amen ba? Amen. So ayaw, paminaw, ang application nato ng point number 2 is mao ni siya. Ayaw i-minimize ang imong gift. You know, ang imong talent, gamay man na siya sa imong pananaw, pero pag naa na siya sa kamot sa Dios, pwede na makapildi og daghan nga mga higante sa imong kinabuhi. Amen. Ikaduha, ayaw hulat nga mudako sa ka bago ka magpagamit sa Ginoo. Si David, wala siya naghulat nga mahimo sa siyang sundalo bago siya may gala kanang bago siya magpagamit sa Ginoo. Higala paminaw, gigamit niya paminaw, bisag di pa siya sundalo, bisag di pa siya hari, gigamit niya kung unsay naa sa iyang kamot. Amen ba? So unsa man ang nada sa imong kamot? Higala pa, di ka kinahanglan milyones, dili ka kinahanglan may galaw taas nga posisyon, dili ka kinahanglan may dako nga gahom sa imong kinabuhi para may gala, magpagamit ka sa Ginoo. Bisag wala kay butang diha sa imong kamot, ang imo lang kaugalingon, ang gahom lang, ang talent lang, nga gibutang sa Ginoo, diha sa imong kinabuhi, ihatag na sa kamot sa Ginoo, pwede ka gamiton sa Ginoo. Amen ba? Ikatulo, your obedience activates God's anointing. You know what? Ang bato walay gahom kung nara siya sa yuta. Tama ba? Pero sa diha nga gikuha ni David og iyang gipagamit para sa himaya sa Dios. Kay balo ba mo, ang katong bato may gala nahimo siyang galamiton. Nakatumba siya gigante og nakapahimaya siya sa Ginoo. So importante sa imong kinabuhi igsoon nga mo obey ka sa Ginoo. I-surrender ang imong kinabuhi nga nasa kamot sa Dios. Makita nimo ang imong katuyuan diri sa yuta.
Amen. You know why other people don't understand their purpose here? Because wala pa sila nagsunod sa Ginoo. Sundan ninyo ang pulong sa Dios unsa iya mga mando, makita ninyo, masabtan ninyo nga naa kay katuyuan diri sa yuta. Amen. So kung ang Dios makahimo siya dako nga impact gamit ang gagmay nga bato, unsa ka kung ang imong kinabuhi fully surrendered sa iya? Nasabtan na to? So, number 3, may gala, is this. Impact flows when you walk in obedience. Number 1, you were designed on purpose. Number 2, you were called to make a difference. Number 3, impact flows when you walk in obedience. Kaya balo ba mo mga higala that availability is greater than ability? John chapter 15 verse number 5. Di ba ang gingon sa pulong sa Dios nga kung ang sanga dili siya mo ma-attach diha sa punuan may gala, that branch may gala will become good for nothing. That branch will die. That branch may gala will not cannot produce fruit. Kaya nga naman ang source niya may gala naa didto sa punuan. Higala paminaw, bisan pa ang tao daghan siya kwarta, bisan pa ang tao daghan siya talent. Kung dili niya himuong available ang iyahang kaugalingon, dili gyapon siya magbunga. Dili gyapon siya panalanginan. Amen ba? The Bible says in John 15 verse 5, John 15 verse 5, ang pulong sa Dios nangingon sa ato diri, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. So siya nga nagapabilin nga na sa Dios, o ang Dios anaa sa iya ha, tanawa ang gingon sa Ginoo, the same bringeth forth much fruit. Amen. Ang imong kinabuhi mahimo siyang mabungahon basta ikaw anaa diha sa Ginoo. Basta permi himuon nimong available ang imong kaugalingon para sa Ginoo. You know why God gave us a responsibility. Nganong gusto sa Dios kita mga higala, mga lagad ta? Ha? Nganong kay balo ba mo nganong gusto sa Ginoo mga higala nga magbuhat ang mga maayo, magsangyaw ta mga higala? Kay diha mga igsoon pinaagyan ng mga butanga, diha makita kung willing ba nimo ipagamit ang imong kaugalingon para sa iya. He wants to use you. Kamu mga young people, paminaw, ayaw ninyo kanang usiki ang inyuhang panahon. Ayaw ninyo usiki ang inyuhang pagkabatanon. Kay dili mo permi batanon. Dili permi ang oras mga higala. Nasabtan ninyo sa amen. Gadagan permi ang oras, gadagan permi ang atong mga adlaw sa kinabuhi, ug moabot ang panahon mga higala nga kwaon na ning oras sa atua. Higala samtang nakakapay oras, paminaw, make yourself available. God wants to use you. Ayaw hutda ang inyuhang kusog sa mga butang diri sa kalibutan. Ayaw mga higala ihatag ang imong kinabuhi sa mga walay pulos nga butang. Ayaw ihatag ang imuhang kaugalingon mga higala over sa mga dautan nga mga buhat o sa mga dautan nga butang. Sayang lang ang imong kinabuhi anak. Sayang ang imuhang mga katuigan. Kung imuhang ihalad o ihatag ang imong kinabuhi sa mga butang nga makadaot sa imong kinabuhi. Higala paminaw, gitagaan ka og opportunity sa Ginoo. Gitagaan ka niya og pribilehiyo. You know what? It is a great privilege to serve the Lord. Amen. So, ikaw nga anak sa Dios, pangalagad sa Ginoo. Ayaw sayangi ang imuhang kinabuhi igsoon. Nasabtan ba nato? You know what? Kung sa gingon ni Kristo in Luke chapter number 16 and verse number 10. The Bible says in Luke chapter 16 verse number 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. So whoever is faithful in little will be faithful in much. Higala kung faithful ka sa gamay nga butang, muingon ka gamay ka nga pagkatao, muingon ka gamay ra imong kwarta, gamay ra imong talent, that's okay mga higala. Make it available. Ipagamit sa Ginoo. Pari atong bata ba no nga gihatag niya iyang 5 kapan ug 2 ka isda. Nangutana man no ang mga disciple sa iya, pila man ang pan og isda nga nadiha sa imuha. Ang gingon sa bata, 5 lang ka pan og 2 ka isda. Pero iyang gihatag mga igsoon kang Kristo. Ug gigamit to siya ni Kristo para mo pakaon og pila ka libo ka tao.
Higala paminaw, bisag gamay ra ang nadia sa imo, himuha siya nga available, ihatag sa Ginoo. Ayog sulti, gamay lang ni. Ayog sulti, gamay lang ko. Ayog sulti, ingunahan nila akong trabaho, ingunahan nila akong sweldo, ingunahan nila akong talent. Dili ko makahatag impact, dili ko makahimog dako nga butang. Pwede na gamiton sa Ginoo. Little is much when God is in it. Make it available, give it to God, and God will use that little thing for His glory to make bigger things para sa iyang himaya. Amen? Dili ba mga igsoon nga maayo kaayo tan-awon mga higala o mahibalan nga kita nahimot ang panalangin sa kadaghanan nga mga tao tungod kay atuang gihimo nga available ang atuang kaugalingon. Higala, make yourself available. There's somebody out there, may gala, who is waiting for you. There's somebody out there who is waiting for somebody. Nga naman, na mga tao dira, nga nangitag paglaom, na mga tao dira, nangitag encouragement, na mga tao dira, may gala, nga naghulat og tabang mga higala, kay way makatabang sila. Yet Jesus said, you are the light of the world. Make a difference. To make a difference, himuang available ang imuhang kaugalingon igsoon. Mo nang gingon ni Kristo, gamay, kung faithful ka sa gamay, then God knew you will be also faithful in bigger things. Mo na may gala para sa mga faithful sa mga gamay, unsang gingon ni Kristo in Matthew chapter number 25, because thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Di ba? Sa Matthew chapter 25, basahan na to. In Matthew chapter number 25, in verse number 21. Matthew chapter number 25 in verse number 21. Tanawan niyo mga higala, nagyon ang Ginoo atong servant niya. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Nakita niyo mga higala? Dili ka una tagaag dako nga butang sa Ginoo. Para mga higala, tagaan ka og kaning daghan nga mga opportunity, dako nga responsibility o daghan nga panalangin. Before kaniya tagaan og daghan nga panalangin, dapat ipakita nimo una nga maayo ka sa mga gagmay nga mga butang. Busa ayaw i-underestimate ang kanang gamay nga butang nagihatag sa Ginoo sa imuha. Gamay lang na pero makahatag nag-impact. Gamay lang na pero makahatag nag-difference. Gamay lang na pero basin makabag-o nagkinabuhi. Wa ka kay balo igsoon. Ayaw ingna ang imong kaugalingon nga gamay ko. Basig gamay ka sa imong pananaw pero dili ka gamay sa mata sa Ginoo. Higala, ang mustard seed gamay kaayo. Pero pag mutubo na, mao na ang pinakadako nga punuan diri sa kalibutan. Walay gamay nga gibuhat ang Ginoo. Tanan nga butang nga gimugna sa Dios puros mga dagko. Pero magsugod siya sa gamay. Nasabtan ninyo? Higala paminaw, hinumdumin ninyo ang kanang liso, ha? Nga gitanom nimo may gala. Di nimo na makita at first nga motubo siya. Pero later, ma-realize nimo mga igsoon nga kanang liso nga gitanong nimo ilalom sa yuta dili day nakawang kay samtang gilubong nimo na mutubo day na siya di ay. Gamay siya pero makaproduce siya og daghan nga bunga. Higala kanang imong kinabuhi basig gamay lang ka. Ordinaryo lang, simple. Dili dato pobre. Walay daghang resources. Dili talented pareha sa uban. Dili siya ka makahimo og daghan nga mga butang sama sa uban. Basin ang nada sa may 1 talent lang. Or basin ang nada sa may 2 talent lang. Pero kung pila lang ka-talent ang gihatag sa Ginoo sa imo, ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi, faithful ka anang gagmay nga mga butang. Make that thing, paminaw, make that little thing available to God. Kay gusto na gamiton sa Ginoo. Amen? Busa kung unsay panalangin gihatag niya sa imuha, paminaw, kung unsay panalangin gihatag sa Ginoo sa imuha, ayaw idalo. Ayaw lang gamita para sa imong kaugalingon. Ayaw lang may ang tanang oras nimo may naalang dira sa naalang para sa imong kaugalingon o sa lain nga mga butang. Kanang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kung pila man na siya may o kung unsa man na siya kadagan, ipagamit po na para sa buluhaton sa Ginoo. Kay gusto na gamiton sa Dios. Gusto niya na gamiton para maghatag og kaning difference sa uban nga mga tao. Amen ba?
Kaya balo ba, kung faithful ka sa gamay, ang Diyos maghatag og mas dako nga impluwensya. Amen? You know what? One prayer can open a door. One act of obedience can change a life. And one step of faith can create a generational impact. Si Moses, paminaw, when he returned to Egypt to let God's people go, paminaw, ang gigamit lang ni Moses, kahoy lang. Bunal, di ba? Rad? Muingon ta nga, kahoy lang na. Si Moses yun na, gipangutana siya sa Ginoo, unsa man ang nadia sa imong kamot? Ang gitubag ni Moses, ay rad. Pero kay balo may magala, katong kahoy, katong bunal, nakapatunga to og dagat. Amen. Dili ni mo mahigala, ma-underestimate ang gagmay nga mga butang. Because it can make a huge impact to other people. Pag isurrender na siya sa Ginoo. So the point is this, mahigala, if you live in obedience, mahigala, kanang imong kinabuhi, pwede na gamiton sa Ginoo to make a difference in other people's lives. Amen. Number 4 ang katapusan. So number 1 is, point number 1 na to, you were designed on purpose. Point number 2, mga higala, kay you were called to make a difference. Number 3, impact flows when you walk in obedience. So, ang impact, no? Makita siya, mga higala, kung ikaw maglakaw ka diya sa imong obedience sa Ginoo. Himo nimo available ang imong kaugalingon nga naa sa Dios, diha mga higala makahatag kag impact. And then number 4, your impact will outlive you. Ang impact nimo mga higala, mas mulabaw siya kaysa sa imo. Amen? Igsoon, what God does through you will continue. Nagpasabot ana mga igsoon nga kung naamang kay ginabuhat karon diha sa Ginoo o para sa Ginoo, dili man siguro nimo makita dayon ang mga result. So basically, mga igsoon, feeling nimo murag wala ray nahitabo. Pero kay balo ba mo, sama sa kung gingon sa iyo may gala, ang mga liso mutubo na siya ilalom sa yuta sa dili pa na motungha. So ang imong pagampo, ang imong pagserbisyo, ang imong pagsangyaw, ang imong pagkamatinud-anon mga igsoon, magbili na siya marka sa eternidad. Unsa ang imong ginabuhat diri sa yuta, dili na mawala. Unsa imong ginabuhat para sa Ginoo, diri sa yuta, dili na mawala. I-record na sa Ginoo dito sa langit. Amen ba? Hebrews chapter 6 verse 10, basawan nato ang pulong sa Dios. Hebrews chapter 6 in verse number 10. Ang pulong sa Ginoo may gala nagsulti diri sa tuwa. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Kasabot ba ng minister? Minister means nag-serve ka. Nagpagamit ka sa Ginoo. Gihimo nimong available ang imong kaugalingon. Higala, gihimo na ba nimong available ang imong kaugalingon para sa Ginoo? Gibutang na ba nimo ang imong tibuok kinabuhi sa kamot sa Ginoo? O giingna na ba nimo ang Ginoo, Ginoo, nara ang akong kinabuhi gamitan ni Ginoo para ni sa imong himaya. Lord, kung unsay gusto nimo buhaton sa uban nga mga tao, ang akong kinabuhi, Lord, naara diri gamita ko Ginoo, available ko. Nasabtan ninyo sa amen. Higala kung ingon ana ang naa sa imong kasing-kasing paminaw, gamiton ka sa Ginoo para sa iyang himaya. O kanang imuhang gibuhat nga maayo, kanang imong gibuhat nga serbisyo, kanang imong gibuhat nga pagpangalagad may gala, dili na siya makalimtan sa mga tao. Magbili na siya og marka sa ilang hunahunag kasing-kasing, and you will become, paminaw, an inspiration and a blessing to them. Amen ba? That's your legacy. Mo na mga higala paminaw, kana ba nung magdala tag mga tao diri sa simbahan? Muingon ka, wa man ni nabag-o niya akong bisita nako. Wa ka kay balo. Amen. Kay naay mga tao wa sila nabag-o karon, pero later kanang imong gibuhat may higala, nakahatag siya impact sa ilang kinabuhi. Kay kung wala nimo sila gidala sa simbahan, dili sila makadungog atong pulong nga maoy gikinahanglan nila sa ilang kinabuhi.
buhon sa ilang testimony musulti na sila. Nagpasalamat ko ni so and so kay ning invite siya sa kuwa, gidala jud ko niya di simbahan, gipugos jud ko niya bisag katong panahon ganing adto siya sa akong balay, di jud ko gusto magsimba kay na ako'y gusto lakwan, pero gipugos jud ko niya. So ning sunod ko sa iya, ning uban ko sa iya, ug sa dihang ning uban ko sa simbahan, nakadungog ko og mensahe nga ning dulot gyud sa akong kasing-kasing ug tungod ato nga mensahe na bag-o ang akong kinabuhi. Nagpasalamat ko ani niya kay gigamit siya sa Ginoo aron dalhon ko sa Ginoo. Amen. Wa ka kay balong. Basin dili ka i-appreciate karon, basin dili siya magpasalamat sa imo karon, basig abi lang nimo nga walay nahitabo, walay resulta, kapoy man, undang na lang ko, higala dili ka makasultianan. Kay ang liso nga imong itanom dili day na magbunga pagkaugma. It takes time. Naa siya panahon. Amen ba? Nay usa ka blessing i-share nako sa inyo ha. Usa ka Domingo nagsimba ta diri, no, di ba? Human sa atong service mga igsoon, nagadto ko diri sa Pulangko. Diri Pulangko. Nagpalit ko og kanang manok, no, para ila kang hatchio kay Max. No, katong time nagka-t-shirt lang ko, ka-t-shirt ko niya, naka-short lang ko bahingon ana ba. Unya dito sa Pulangko naay mga grupo dito, mga pila ka mga babaeng lalaki, pamilya, nangaon sila dito sila na niudto ba. Gikan sila church. So nagpalit ko manok. Naay katong lalaki dito nga leader nila sa ilang church, ning duol sa kuha. Unya kalit lang mga igsoon, gigakos ko. Hala. Unya shake hand siya sa kuha. Og nagsulti siya sa kuha, nakainomdom pa ka sa kuha, pastor. Nihan ako. Wala na gyud. Kisa day ka. Ningana siya sa ko, ako to ang imuhang gisangyawan katong naapa ka dito ilang kang Arosena. Sa likod ko sa Central, pastor. Katong 2006 ba? Di ba ikaw to, gamay pa ko ato, di ba tulo mi ato, pastor? Tulo mi ato. Ikaw ang gadala sa amua sa Ginoo. Pastor, salamat kayo kay ikaw ang gigamit sa Ginoo. Mao nang karon gigamit ko sa Ginoo. Pastor, mao ni ako ang bunga. Gidala ko niya dito sa ilang grupo. Ay, ulaw kayo kay naka-t-shirt lang niya. Later na ako na find out nga baliktad pag dito akong t-shirt kay pag abot ko diri ana, hoy, wa ka na ulaw, baliktad imong t-shirt. Wa ko kabalo. Pero katunap ko dito, gikuan ko niya dala ko niya dito sa tuluman to ka table ang ilang gigamit. Unya giingnan niya ang iyang mga kauban dito sa simbahan. Mga igsoon, nakoy palaila sa inyo ang ako ang mentor. Pero abin nyo no, wa na ko kahinumdum sa iyang nawong. Kay kato nga panahon, gidala na ko siya, gina-Bible studyhan ako sila, sangyawan ako siya, ginadasin ako sila nga magapil sa Bible study. Bata pa to siya. Pero karon dako na og leader na sa ilang simbahan. Gigamit sa Ginoo. So, niana siya. Mao ni ang ako ang pastor. Katong naa pa mi nag-arkila dito likod sa Central Elementary School ilang Arosena. Pastor, salamat kayo. Amen. Wa ka kay balo igsoon. Paano ka mahimo nga panalangin sa kinabuhi sa uban? Pero kato, wa na jud koy kalibutan kung naunsa na to siya. Abi na ko ni undang na, abi na ko nawala na, abi na ko ni balik sa ang kinabuhi, pero tanawa, pila ka years later pa, karon lang nga year 2026 na find out nako nga ang katong gitanom nako nga liso namunga di ay. Katong gibuhat nako nga naga-invite ko, nagpatapo ko mga tao, appeal sa Bible study, di pa man to church, Bible study pa lang man to siya. Nagbunga di siya igsoon. Karon professional siya. Dili siya pastor ha, dili siya pastor. Pero may gala professional na siya karon. Gipailaila gani pud ko niya sa iyang asawa ug sa iyang mga anak. Unya na dito yung mga churchmate. And nagsulti siya, atubangan sa ilang tanan, pastor, salamat kaayo. Kay ikaw gyud ang gigamit sa Ginoo. Mao nang karon ako nahimong Kristohanon o gigamit na pud ko sa Ginoo karon. Amen ba? Higala, balik ta sa point nato there, last point number 4 na to. Your impact will outlive you. Mao na akong isulti siya, kanang inyong ginabuhat sa mga tao. Wala man siguro ninyo nakita nga gi-appreciate ka sa ilahang sa imong gibuhat para sa ila.
But later may gala, kanang imong ginabuhat, musulti ka gamay lang na, pero kana makahatag nag-impact sa ilang kay nagtanom ka. Later, magpasalamat na sila sa imuha. Kung dili man diri sa kalibutan, basin dito sa langit. Magpasalamat sila sa imuha. Kay tungod sa imuha, tungod nimo, sila nakaabot sa langit. Amen? Higala paminaw, dili nato i-underestimate ang gagmay. So ang imong serbisyo, ang imong pagsangyaw, ang imong pagkamatinud-anon, magbili nagmarka sa eternidad. Ang imong kinabuhi, it can inspire children. Mao na no kamo young people. Ha? Pagtudlo mo mga bata. Kana extension class ba no diya sa gawas? Dili na mga higala basta-basta. Mingon ka gamay lang na, dili man ni siya sama ka importante ka na magsangyaw kung mga adult. Higala dili. Hinumdumi ang bata, mutubo siya. Katong ako ang gidala mga higala nga karon pamilyado na, bata pa to siya pero ginapapil na kong Bible study. Amen. Ang akong gitanom sa iyahang kasing-kasing wala namatay. Nagpadayon di siya tubo. Muingon ka mga bata, di man kay na sila importante. Wa ka kay balo. Kana mga yunani nga bata, dapat ni Alicia, si Alicia. Kani mga yunani sila Alexa, kani sila JM ug si Kizani, sila Mary Grace. Bata pa man sila sa huna. Nasabtan ninyo sa amen. Dili na ninyo na pwede may isulti. Mga bata na di na importante. Igala wa ka kay balo. Amen. But you can inspire children. You can inspire new believers. You can inspire future leaders, mga higala. Busa ang giingon ni Kristo sa imo, be faithful in that little thing. Kung sa imong pananaw, ikaw ng gamay nga butang, ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon, ihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo o gamiton ka in a big way para sa himaya sa Diyos. Amen ba? So conclusion na ta. Higala, paminaw mo, you were designed on purpose. You were called to make a difference. You were empowered through obedience. And you are destined to leave a lasting impact. You are not here just to exist. You are created for impact. Muna ikaw karon mosulti ka gamay lang man ko nga tao, ay teenager pa man ko, ay bata pa man ko, dili pa ko able makadala og mga tao diya sa Ginoo, dili pa ko makadalag mga tao diri sa simbahan. Ha? Ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon. Nag-exist ka, naa ka diri sa kalibutan, kay naay tuyo ang Ginoo sa imuha. Amen. Padayon ta di? Napa ba? So pangutana imong kaugalingon karon. Where has God placed me to make an impact? Ikaduha, what gift or calling ang ako ang gi-ignore sa ako ang kinabuhi? Basig na kay gift, basig na kay kaning calling mga higala, pero imuha lang gi-ignore. Wa nimo gitagad. Higala, sugdi na nagtagad karon, ihatag na sa kamot. Ihatag na sa Ginoo ug ibutang na sa iyang kamot. Amen ba? Ikatulo, what one step of obedience is God asking me to take now? Hello? Unsa man? Kay balo baka unsa kinahanglan lang nimo nga buhaton? One step of obedience. And you can make a difference. So start where you are. Asa ko magsugod, pastor? Higala paminaw, kung asa ka nagpuyo, kung asa ka karon, diha ka magsugod. Ayaw pagsugod dito sa Amerika. Ayaw pagsugod sa Davao, ayaw pagsugod sa bisag-asa nga lugar. Kung asa ka gipakatawo, kung asa ka gibutang sa Dios, diha ka magsugod. Amen. And then use what you have. You don't need 1,000,000 pesos. You don't need many talents. You don't need mega to become famous first bago ka mga higala gamiton sa Dios. Pangutana sa Ginoo sa imo, what is in your hand? Unsay nasa imong kamot, gamitan na. Amen. Himuon ta kang pariha kay David. Amen ba? Himuon ta kang pariha kay Moses. Unsa di ang nasa kamot ni Moses, pastor? Rod. Unsa di ang nasa kamot ni Moses, ni David, pastor? Sling. Pero gigamit sa Ginoo. Ang sling ni David nakapatay higante. Ang rod ni Moses nakabuhat siya daghag milagro. Amen. And then, paminaw, trust who God is. Dako bang imong Ginoo? Unsa siya kadako? Ma-measure ba ninyo ang Ginoo? So dako gid kay mga higala, salig sa iyaha.
you can make an impact. Amen? So karon nga gabi mga igsoon, ayaw inay mong kaugalingon na wala kay purpose. But tell yourself, I am created by God, I am called with purpose, and my life will make a difference. Amen? I am created for impact. Ito ko ang itong mga ulo, ipiyong itong mga mata. Ito ko itong mga ulo, ipiyong itong mga mata. This evening mga igsoon, pagampo sa Ginoo. Siguro ang uban nato kinahanglan mga yung pasaylo sa Ginoo. Kay nga naman, gi-underestimate nato ang atong kaugalingon. Gi-underestimate nato ang Ginoo. Tungod kay maura ni ang iyang gihatag sa ako. Gingunani lang ko paghimo sa Ginoo. Wala ko'y pulos, di kay ko magamit para sa mga dagko nga butang. Higala pangayog pasaylo sa Ginoo na. Kay kana usa ka ilhanan nga wa jud kay pagsalig sa Ginoo ug wa ka nagpasalamat sa iyaha. Ang Ginoo ganahan mo gamit og gagmay nga mga butang. Kay gikan ana agamay mubuhat siya dagko nga mga butang. Ayaw sige tan-aw sa uban nga mga tao nga naa nay mga dagko nga butang. Higala tan-awa unsa ang gibutang sa Ginoo sa imong kamot. Tan-awa unsa iyang gihatag sa ibuha. Tan-awa unsa iyang gipahulam sa imuha. Bisan kana lang ang naa sa imuha, it can make an impact. Just make it available. Make yourself available. Ibutang sa kamot sa Diyos, and God can do greater things and bigger things for that. Father in heaven, please move the invitation. Lord, tabangin ng mga Kristohanon diri. Nga Ginoo, ilahang gi-underestimate ang mga butang, imong gibutang sa ilang kinabuhi. Muingon sila, Ginoo, gamay lang. Pero Lord, gikan di anak nga mga gamay Ginoo, diha di ka mahimaya. So please, Father God, Lord, i-widen ang ilahang pagsabot ug i-widen ang ilahang faith, Ginoo. Father in heaven, please move the invitation. Speak to your people. And Lord, pinaagi ani liguna ang ilahang pagtuo. Ug pinaagi ani Lord nga unta ilahang isurrender ang ilang kaugalingon diha sa imo. Lord, help us tonight. Bless us, Lord, as we commit these things nga imong gibutang sa amo diha sa imo, Lord. Kani amahan namong ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala. Higala, basin gamay imo pagtanaw sa imong kagulingon. Pero mga higala, dili jud ka ingon gamay. You are created for purpose. You are called to make a difference. Just give it to God. Surrender your life to God, and you can make a difference. Ang imong kinabuhi makahimo ng impact. Just obey, because your life will be empowered by obedience. O kanang imuhang ginabuhat karon, maghatag nag-lasting impact sa mga uban nga tao. Higala, young people, ug mga uban ang tanan nga Kristohanon nga naa diri. Give your life to God so He can use your life for His glory. Ug aron ikaw mahimo ka nga blessing, dili lang sa imuhang pamilya, kundi sa uban pa nga mga kinabuhi. Basin ikaw ang gamiton sa Ginoo aron tagaan silang paglaom, aron ma-enlighten sila, aron ma-encourage sila, aron makaila sila kay Kristo, ug aron makasulod sila sa langit. Pwede ka mag-ampo sa imong kaugalingon. Pwede ka makipasaylo sa Ginoo basin ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon for many years, gamay lang ko. Wa ko'y pulos. Ingon ani ra gyud niya ako ang purpose. Luoy kay ko, di ko parehas sa uban. Pangayong pasayloan na mga igsoon. Kay kung ikaw nagsulti ingon na imuhang tawag ang Ginoo nga gamay ra pud siya nga Ginoo. Basi gamay kasi mo pagtanaw pero dili sa mata sa Dios. Himuan lang nga available ang imong kaugalingon. Come to the altar, come. Hawa na sa imong lingkuranan, anhi diri. Kamo mga young people, anhi diri pagampo mo. Pagampo mo. Mingon mo young people pa ko, teenager pa ko, bata pa ko, dili mahigala. Ang gingon ba no ni Pablo kay Timothy, let no man despise the youth. Dili na to mga higala ma-underestimate ang gagmay nga butang.
kay gikan ng mga gagmay maunay gamiton sa Ginoo para makahatag impact sa mga kinabuhi nga nanginahanglang paglaom, kahayag, kadasi ug kaluwasan. Ayaw sulti gamay ka. No, you are not small. You are actually big in the eyes of God. Tell God tonight, Lord, gamitan ni akong kinabuhi, imuha man ni Ginoo. Kung asa nimo ni gusto gamiton, Lord, para sa imong himaya, gamitan ni Ginoo. Available ni nga kinabuhi, available ni nga sudlanan. Gamitan ni Ginoo. Unsa ang mga panalangin nga imong gihatag sa ako, Lord, gamitan ni. Willing na ako ni ipagamit, Ginoo, to make an impact, to make a difference. Di man ni ako, Lord, kani ako ang kwarta karon, kani akong promotion, kani akong position, kaning mga butang naa sa ako karon, kani akong talent. Dili man ni ako, Ginoo, imuha man ni. Lord, gamitan ni. Ipagamit ako di sa imo, Ginoo. Kani akong kinabuhi, Lord. Gamitan ni, Ginoo. Magampot ha. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kay sa mensahe. Thank you kay Lord for giving us an understanding concerning your purpose in our life. Lord, nagaampo ko para sa imong mga katawhan karon nga maglakaw sila sa imuhang katuyuan para sa ilang kinabuhi. Thank you, Lord God, for reminding us of the verse from Ephesians chapter 2 verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Lord God in heaven, I pray na kining among kinabuhi mahimo ning channel of blessing, mahimo ning instrumento or tool para sa uban nga mga tao, Lord, o sa uban nga mga kinabuhi nga nanginahanglan og paglaom, kadasi, nanginahanglan og kaluwasan, nanginahanglan og kahayag sa ilang kinabuhi. Lord, available ni among kinabuhi. Gamitan ni Ginoo sa mga tao nga naay mga panginahanglan. Gamitan ni ang among kinabuhi para sa imong himaya. Dalaygon ka, O Diyos, sa tanang butang o sa walay katapusan. In Jesus' name, amen and amen. And all God's people says, praise the Lord. Magkanta